Magandang umaga po sa inyong mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay June 8, 2025. So magandang umaga po sa inyo at welcome po mga kapatid sa isla ng Guche at nakasama po natin ngayon sa lingguhang pagsamba po natin sa Panginoon at sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At yung mga ilan pa na mga kapatid natin na muli po ay nakasama natin ay welcome po natin at purihin natin ang Panginoon at sila po ay ating nakasama ngayon upang sila po ay makasama sa ating pagsamba. So salamat po sa inyong pagkabasa dito po sa ating mga talata na ating pong pag-aaralan ngayon mula po sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Hindi muna po natin itutuloy ang ating book series Aklat ng Mateo at maaari po ay sa ilang mga linggo ay magkaroon po tayo ng ibang talakayan. So ngayon po ay gaya ng nabasa natin mula po sa 2 Timothy 4:1-5 ay pag-aaralan natin ang isa sa napakahalaga po sa isang iglesia na dapat ay laging inuulit-ulit pinapaalala po para sa ating kongregasyon o sa bawat isa sa malaking responsibilidad po natin tungkol sa bagay na ating pag-uusapan. Tayo po na po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa time na ito rin binigay mo sa amin. Muli ay magsama-sama para po sa pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan po ninyo ang aming pong pag-aaral sa tulong po ng Santong Espiritu ay muli po ay ituro mo sa amin ang napakahalagang bagay na huwag namin kakalimutan ang tungkol po sa aming pangangaral ng inyong mga salita. Kayo po ang gumabay sa amin at patuloy na makilala namin at maluwalhati ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Nandito po tayo ngayon tungkol sa napakahalagang paalala po ni Apostol Pablo kay Timoteo at ito pong aklat ng 2 Timothy at kasama rin ng 1 Timothy ay isang aklat na kung paano ay sinulat para kay Timoteo at kung titingnan natin ang unang aklat ng Timoteo ay itong si Pablo ay pinaalalahanan ang kapatid na Timoteo na manatili po sa iglesia ng Epeso dahil isa sa napakahalagang misyon na ipinagkatiwala sa kanya na ipangaral ang salita ng Diyos at dahil din po may mga maling mga katuruan na kumakalat doon po sa iglesia ng Epeso, kaya ang malaking responsibilidad na ibinibigay po kay Timoteo ay kung maaari manatili po siya roon at muli ay balikan ang napakahalagang sound doctrine tungkol po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At dito po si Pablo at si Timoteo, tingnan natin mabuti, si Pablo po ang siyang nagbibigay po ng utos dito para kay Timoteo. Tingnan natin si Timoteo. Si Timoteo po ay alam natin ay mayroong isang pamilya na makadiyos, no, na nagsimula po sa kanyang lola na si Loida and then sa kanyang nanay na si Eunice na isang Hudyo at ang kanyang tatay na isang Grego, 2 Timothy 1:5. So naakay po ng kapatid na Pablo itong si Timoteo sa pananampalataya, kung kaya't ang pakilala niya dito kay Timoteo ay ang kanyang anak, no? Ibig sabihin po kanyang anak sa salita ng Diyos sa pananampalataya sapagkat siya ang nag-akay dito kay Timoteo. And then itong si Pablo ay kilala po natin ang kapatid na Pablo, isang lingkod ng Panginoon, isang apostol na naglalakbay sa iba't ibang lugar upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan
At kaya't itong si Timoteo ay isa sa naging kasama niya o kagrupo niya. At kilala niya ang batang ito sa pananampalataya at pagmamalasakit sa mga tao ng Diyos. Kaya isang pribileyo para kay Pablo na ibigay ang responsibilidad kay kapatid na Timoteo na manatili po sa Epeso upang pangunahan, turuan at patuloy na mangaral ng salita ng Diyos sa ating mga kapatid doon. So tingnan po natin mabuti ang isa sa napakahalagang naniniwala ako na ito ay hindi lamang sa kapanahunan noon, kundi hanggang sa ngayon sa bawat iglesia lokal ng ating Panginoon, sa bawat grupo ng mga mananampalataya ay isa sa napakahalaga na huwag nating kalimutan ay ang gaya ng tagubilin ni Pablo kay Timoteo. At dito ang paalala ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya at maaaring sa time na yun ay pinanghihinaan ng loob itong si Timoteo na habang sinusulatan siya ni Apostol Pablo at ibinigay sa kanya ang isang tagubilin na ipangaral mo ang salita, sabi ni Apostol Pablo. Especially po sa 1 Timothy 1:11. Kung mapapansin po natin sa 1 Timothy 1:11, ano itong ipapangaral na salita, no? Na ibinibigay na utos para kay Timoteo. Ang sabi rito ng salita ng Panginoon, ayon sa malulahating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. So ito po yung pinapaalala at pinagtatagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, no, na ipangaral ang, kung titingnan nga natin sa verse 10 sa huling talata, ang sabi rito ay kung may iba pang bagay na salungat sa mahusay na aral. Yun po yung sound doctrine. Dahil nga po sa Epeso ay meron pong mga kumakalat na iba't ibang katuruan, lalo't higit po ang alam nyo naman po ang mga Hudyong Kristiyano ay patuloy na marami pa rin kumakapit sa kautusan at lalo na sa iba't ibang seremonya gaya po ng circumcision na sinasabi nila na kailangan ito upang tayo ay tanggapin ng Diyos at magkaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So nagkakaroon po ng iba't ibang katuruan sa time na yon. Pero dito ay maliwanag na mula noon hanggang ngayon ang sound doctrine ng salvation na alam natin ay mula sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Alam naman po natin ang gospel, di po ba? Ito yung pagparito ng ating Panginoon sa kanyang paglilingkod dito hanggang siya ay nagsakripisyo, namatay, no, inilibing at pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na maguli, no? Iyon po yung proseso kung bakit naging mabuting balita ng kaligtasan ng ebanghelyo, sapagkat nagkaroon po at natapos na ang pagbabayad ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo sa kasalanan ng tao. At kung sino man ang magtitiwala sa ating Panginoong Kristo ay magkakaroon siya ng benepisyo po ng pagpapatawad ng Diyos at pagbabagong buhay at buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon Kristo. So ito yung ipinagtatagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pumunta ka roon, manatili ka sa Epeso at muli mong i-aral muli, no? Sapagkat may iba't ibang mga katuruan tungkol sa kaparaanan ng kaligtasan ng tao doon, no? Sa pamagitan ng kautusan, sa pamagitan ng mga iba't ibang seremonya. Ito ang pinaka-sound doctrine ng Panginoon sa kaligtasan, ang mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Kaya itong si Timoteo ay dala-dala ang tagubilin ito na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na siyang pinakamahusay, no, na doktrina mula noon hanggang sa ngayon, na sa pamagitan ng pananampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan ng ebanghelyo ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan at ng buhay na walang hanggan. So tingnan natin kung
gaano kahalaga ito, no, sa mga talata na makikita natin. At dito makikita natin, una, ang sabi rito ay ibinigay niya ito kay Timoteo bilang isang utos. No? Sabi niya, inuutusan kita, no? Ipangaral mo ang salita. And then, hindi lamang po yun. Inuutos niya ito sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus. Sabi ni Pablo, na ibig sabihin na napakahalaga ng ipinag-uutos, no? Ito ay nasa otoridad na ibinigay ng Diyos na siyang nagsugo sa kanya, no? Na ipinagkatiwala. Kaya Timoteo, no? Ipangaral mo ang salita ng Diyos sapagkat ang nagbigay nito ay siya rin ang Diyos na ipinagkatiwala rin sa akin. Kaya naman ibinibigay ko sa iyo ang responsibilidad na ito na gawin mo, no? Ang pangangaral ng salita ng Diyos. So napakalinaw, no? Nasa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus sa talatang 1 na siyang hahatol ng mga buhay at sa mga patay, no? Yan ang kapahamalaan kung bakit dapat ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang authority nito, ang kapamahalaan nito ay galing sa Diyos, galing sa ating Panginoong Kristo na siyang nagsugo sa atin. Ang siyang nag-uutos sa akin, kaya naman ipinapasa ko sa iyo. Hindi lang sa akin, kundi sa iyo, Timoteo, na dapat nating sundin na ipangaral ang salita niya. At kaugnay dito, ng utos na ito ay ang katotohanan ng pagdating at paghahari ng ating Panginoon Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at patay. Ito ang dahilan na mahalaga ang pangangaral dahil darating si Kristo at gagawa ng paghatol sa buhay at patay. Kaya ang pangangaral ay paraan ng paghahanda ng tao sa mahalagang araw na iyon. Bakit dapat natin ipangaral ito? Sapagkat alam natin na darating ang kahatulan ng Diyos. May isang pagkakataon ng lahat ay haharap sa Diyos. Na malinaw dito, sa buhay at sa mga patay. Na ang ating Panginoong Kristo ay magiging hukom na siyang hahatol sa buhay at patay. No, haharap tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga na ito ay ipangaral mo, Timoteo, ipangaral natin ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoon, sapagkat may darating na paghatol. May darating na paghatol sa buhay at sa patay. Alam natin yan, no? Tinakda sa tao ang misa ng mamatay at pagkatapos ay ng paghuhukom. May kahatulan na naghihintay sa buhay ng tao. At kaugnay ng utos na ito sa katotohanan ng pagdating at paghahari ng ating Panginoon Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at patay, no? Dahilan na mahalaga ang pangangaral dahil darating si Kristo at gagawa ng paghatol sa buhay at patay. Kaya ang pangangaral ay paraan ng paghahanda ng tao sa mahalagang araw na iyon, no? Bibigyan natin sila ng babala, no? Na darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon bilang isang hukom sa hahatol sa atin, no? Pagdating ng panahon. And then ipinaliwanag din ito kung kailan at paano at bakit niya inuutos ito, no? Na dapat kailangan natin dapat mangaral, no? Kaya sabi ng talata, no? At sa talatang 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, no? Sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kailan natin dapat ipangaral ito? Hanggat may pagkakataon, ipangaral natin ito. Ibahagi natin ito sa iba. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, no? Napakalinaw. Napapanahon man at hindi napapanahon. Kailan nakakalungkot, di ba? Kadalasan sa mga mananampalataya sa Panginoon ay marami silang mga dahilan. Mukhang hindi magandang mangaral. Hindi ito ang time para i-share natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Marami tayong mga reason. Sabi nga, pag ayaw natin, maraming dahilan. Diba? Pag ayaw natin, maraming dahilan. So parang ito yun.
Kailan natin dapat ipangaral? Kailangan natin ibahagi ang salita na Panginoon. Kailan? Anytime. Hanggat may pagkakataon tayo na bigyan ng babala ang mga tao na alam nating wala sa ating Panginoong Kristo at hindi nila alam ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Napapanahon man o hindi. Paano tayo dapat mangaral? Malinaw sa talata. Hikayatin natin sila, pagsabihan, patatagin, ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo sa kanila. Pagtsagaan natin. Sila'y turuan, hikayatin, pagsabihan, at yung mga nanghihina, patatagin natin. At maging matiyaga tayo sa pagtuturo. Pagtsagaan natin. Kaya napakahalaga ng pangangaral po natin ang salita ng Diyos, pagbabahagi sa kanila. Bakit dapat ganito ang dapat natin gawing pangangaral? Bakit nga ba? Bakit dapat tayo magtiyaga? Bakit anytime, panahon man o hindi na pa panahon, ay hikayatin natin sila, pagsabihan natin sila, patatagin ang mga mahihinang loob, bigyan ng pag-asa mga nawawalan ng pag-asa sa pamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ni Kristo? Bakit kailangan ngayon din ay ipangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo? Dahil sa pag-uugali ng tao. Darating ang panahon, sabi rito, tandaan natin, number 1, hindi na sila makikinig sa wastong aral pagdating ng panahon. Sa verse 3, darating ang panahon, nakikita natin, mag-iiba na ang ugali ng tao sa darating na panahon. Hindi na sila makikinig ng wastong aral. Wala na. Ikalawa, susundin nila kung ano ang kanilang mga hilig. Kung ano yung mga hilig nila, yun ang kanilang susundin. Ikatlo, pipili sila ng mga guro na magtuturo lamang ng mga bagay na gusto nilang marinig. Pipili sila. Ito gusto kong pakinggan. Siyempre, ano ba ang gustong pakinggan ng tao? Ano ba ang gustong pakinggan ng mga makasalanan? Siyempre, yung mga gawa na ayon sa kagustuhan nila. Okay? Darating ang panahon, pipili sila ng mga guro at pipiliin nila kung ano yung mga gusto nilang ituro para sa kanila, at yun ang tatanggapin nila. Yun ang gusto nilang marinig. Gusto lamang nilang marinig ito, na pag-usapan ay ang mga tungkol sa alamat, kung ano nung mga kwento. Darating ang panahon. Pero tungkol sa mga Biblia, tungkol sa katotohanan ng Biblia, tungkol sa mga kwento sa Biblia, hindi nila tatanggapin yan. Pero sa iba't ibang mga alamat na kwento na kung ano-ano, yun na lamang ang kanilang pakikinggan. And then ano pa, ikalima, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Mas lalo na sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang prinsipe ng sanlibutan ng Diyos, Satanas, tuluyan na silang mabubulag. At hindi nila pakikinggan ang anumang katotohanan na maaari nating pangaral. Madilim ang paglalarawan ng nagiging kalagayan ng tao, di po ba? At naniniwala po ako na ang panahong iyon ay matagal nang dumating. Nangyayari na po ito hanggang sa ngayon. Kaya ang pangangaral ngayon ay matindi ang pangangailangan ngayon. Nakikita na po natin yan. Marami nang tumatanggi, ayaw ng katotohanan, at binabaliwala nila. Ayaw nila. Mas gusto nila yung mga bagay na gusto lamang nilang pakinggan, at ayaw nilang tanggapin at pakinggan kung ano man ang katotohanan at kung ano ang kanilang paniniwala. Doon na lamang sila. Mula noon hanggang sa ngayon po, mas lalo pang lumalala na ipinapakita ang sanlibutan ito, at lalo na at malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi nila pinakikinggan ang katotohanan.
Kaya napakalaki po ng pangangailangan po ng pangangaral ngayon din. May kaugnayan po ang pangangaral na ito sa pagkakaroon ng pananampalataya. Kaya dapat natin ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng Kristo upang sila ay manampalataya sa Panginoon. Malinaw ang sinabi ng Romans 10:14. Paano nila sasampalatayanan ang hindi nila napapakinggan? At paano sila makakapakinig kung walang nangangaral? Sinabi niya ito sa mga taga-Roma, At ano mangyayari kung ang tao hindi nagkaroon ng pagkakataon sumampalataya dahil hindi nagkaroon ng sapat na pagkakataon na makarinig ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos? Yan po ang malinaw dito sa Roma 10:14. Dahil walang nangaral, hindi sila nakapakinig. Kaya marami mga tanong dito, paano sila mapapawalang sala? Galatians 2:16. Paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan? John 3:16. Paano sila magiging anak ng Diyos? John 1:12. Paano nila mapagtatagpuan ang sanlibutan ito? 1 John 5:4 and 5. Paano nila matatamo ang katugunan ng kanilang mga dalangin? Santiago 1:6 at 7. Paano nila mabibigyan kaluguran ang Diyos? Hebreo 11:6. Nagsisimula na kung meron mangangaral upang mapakinggan nila ito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga maraming kadahilanan sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang ito ay maaari lamang sumibol kung ang tao ay makakarinig ng salita ng Diyos. Kaya magandang paglalapat po rito, mga kapatid, gaya ni Pablo at Timoteo, ibinigay sa atin ang utos na ipangaral natin ang salita ng Diyos, ipangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Ito'y inuutos sa atin sa pangalan ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa Roma 1:16, Roma 1:16, na napakagandang sinabi ni Pablo tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo na kailangan ito ay ipangaral. Roma 1:16. Ito ang sabi ni Apostol Pablo na malinaw. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sabi ni Pablo, hindi ko ito ikakahiya, sapagkat ito lang ang kaparaanan sa kaligtasan ng tao, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya ipinangangaral niya ang Ebanghelyo ito, sapagkat ito ang kaparaanan sa kaligtasan ng tao. Huwag po natin kalilimutan ang utos na ito. Ang sabi nga ng Ezekiel 3:18, dito po tayo magwawakas. Ezekiel 3:18. Ezekiel 3:18. Isa sa intindihin natin mabuti, na binigyan tayo ng Diyos sa pagkakataon upang ipangaral natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. At alam ko naman po, mas lalo na marami tayong mga teacher na kapatid sa Panginoon. Marami tayong mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga ahensya dito sa Marshall Island. So, marami tayong mga pagkakataon na maaaring gawin natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Maisisingit natin, intentionally ang pangangaral na ito. Intensyon natin dapat gawin na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa trabaho natin, kung nag-aaral tayo, maraming paraan para ipangaral. Ang sabi rito ni Ezekiel 3:18, kapag ating sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay, at hindi mo siya binigyan ng babala, o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Mga kapatid,
nakikita na natin, di ba? Di ba? Kasama natin sa trabaho, o sabihin natin, bigla na lang may ibinigay ang tao ng Panginoon na napansin natin at nakita natin na mayroon siyang mga alam natin gawang alam natin na nagpapakita na wala siyang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, wala siyang pananampalataya, at nakita natin kung ano man ang mga kasamaan na maaaring nangyayari, no, sa buhay ng isang tao. At alam natin ang katotohanan. May pagkakataon tayo na turuan siya, pangaralan, pagsapihan, hikayatin mula sa mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo. At alam mo na ikaw, no, ay inuutusan ng Diyos para sabihin sa kanya, paalalahanan siya. At kung hindi niya tatatalikuran ng mga bagay na yon at hindi siya mananampalataya kay Kristo, mamamatay siya at mapapahamak siya. Pero hindi mo ginawa na ipangaral ang salita ng Diyos. Palinaw sa sinabing ni Propeta Ezekiel, mananagot ka. Ang dugo ng taong iyon, no, na namatay at napahamak, at hindi mo na pagsabihan, sisingilin ko ang kanyang dugo sa iyong mga kamay. Kaya mga kapatid, responsibilidad po natin na ipangaral ang salita ng Diyos o ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po ito sa mga leader ng church lang, hindi ito sa mga nag-aral ng mga theology. Ang utos ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa ikaliligtas ng taong sasampalataya sa Kanya. At sa pamamagitan ng pangangaral na maaaring ibigay natin sa kanila ay maaaring gamitin at gawing instrumento ng Panginoon para siya ay maligtas. At kung hindi mo ito gagawin, paano na? Paano na? Kaya binibigay po ng Diyos ang responsibilidad na ito sa bawat isa sa atin. No? Baka po lagi kang pinagsasabihan ng Panginoon, nakausapin mo siya, sabihin mo sa Kanya ang tungkol sa akin, sabihin mo sa Kanya ang tungkol sa pag-asang tinanggap mo sa akin, pananampalataya, pag-asa, buhay na walang hanggan, pagpapatawad ng Diyos, ang tunay na kapayapaan na natanggap natin sa Diyos. Baka inuutusan ka ng Diyos na ito'y sabihin mo sa iba at binabaliwala mo. Sana po ay hindi, sapagkat ang pananagutan na ito ay nasa sa atin. Huwag nating sarilinin ang kaligtasan o ang katiyakan ng kaligtasan na meron tayo na tinanggap natin sa Diyos. Maging tulad tayo ng mga lingkod ng Panginoon, si Pablo. Huwag natin ikahiya, sapagkat ito lang ang paraan upang maligtas ang tao kung sampalatayanan nila ang Ebanghelyo ni Kristo, yung Kanyang ginawa sa krus para sa atin. Kaya ano po ang magiging tugon mo, kapatid? Susunod ka ba sa Kanyang inuutos? Sa pagwawakas po sa talatang 16 o kabanatang 16:15 ng Marcos ay babasahin ko po sa inyo. Mark 16:15, at ito po ay iniiwan ko sa inyo at nawa ito'y dalhin natin sa ating puso at ito rin po ay magtulak sa atin upang ating sundin at gawin ang inuutos ng Diyos sa atin na ipangaral ang Kanyang Ebanghelyo. Mark 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. So nawa po, kaisa po ba tayo sa tutugon sa inuutos ng Panginoon na hahayo at ipapangaral ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo sa lahat? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa hamon. Salamat po sa utos na muli ay pinaalala mo sa amin. Patawaran niyo po kami
Kung matagal na panahon na ito ay aming laging kinalilimutan, na ito responsibilidad namin, na dapat makiisa kami sa Panginoon, din sa mga lingkod ng Panginoon, na inuutos niya na ipangaral namin ang salita mo. Sana po ay isa kami sa mga tutugon at gamitin mo kami, Panginoon, upang sa sino mang mga tao na nais mong aming turuan, ituro po ninyo sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang at karunungan na maibahagi kung ano ang kaligtasan at mabuting balita na aming tinanggap sa inyo ay maibahagi namin sa iba. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo at biyaya mo. Nawa po gamitin po ninyo ang bawat isa dito sa Majuro Christian Church na merong pong tunay na kaligtasan na tinanggap sa inyo ay isa sa magbabahagi sa bawat taong ibibigay po ninyo sa amin na maibahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan. Ingatan po ninyo bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat trabaho, pag-aaral, pamilya po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa, Panginoon. Kayo po mag-ingat at maglaan ng aming mga pangailangan at patuloy na magbibigay ng lakas po sa amin sa bawat araw. Salamat po, Panginoon. Huwag namin kakalimutan na ibinibigay mo sa amin ang utos na ito na ipangaral ng iyong mga salita, at sana po ay maging tagasunod mo kami, Panginoon, bilang isang tapat na lingkod mo na gagawin ang inuutos mo sa amin. Salamat po sa lahat ng ito, sa madami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo na patuloy po ninyong idalangin po. Hanggang sa ngayon po ay aming hinihintay po ni Lisel ang maaaring email ng US Embassy dito sa Pilipinas hinggil po sa kalagayan ng aming passport at ang aming immigrant visa na inasahan, na sana kung kailanman ito, bahala po ang Panginoon, na siya po ang ating pag-asa, siya ang ating Panginoon, na patuloy na mangyari ang kanyang kalooban. Patuloy po ninyo idalangin at salamat po sa inyong pananatili, at sama-sama nating dadalhin kung ano man ang kanyang inuutos, lalo na tinggit sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Ito'y gawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon, upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay mas lalo pang lumaganap, lalo na po dyan sa Marshall Island. Sama-sama po nating idalangin ito at patuloy nating idadalangin ang bawat isa, at patuloy po kayong mag-iingat, at sa darating na prayer meeting muli po ay magkasama-sama tayo, kasama-samang mananalangin at mag-aaral po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid. Kayo po ay mag-iingat at patuloy na pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. God bless po. Maraming salamat po.